Kapag naipit sa traffic, kanya-kanya tayo ng trip para hindi mainip. Gaya nitong tricycle driver na dahil sa walang galawan ng mga sasakyan, ay napayoyo na lang. Ayan, instant viral. Sheesh! Napakaangas! Tapang ni Kuya, oh. Freehand yoyo habang nasa kalsada. Pasigatin uli ang yoyo. Sa Tondo, pumapasada ang bida sa ating viral video. Ako po si Oliver Andrade. Ako po ang yung Lolo Yoyo Master. Pag meron akong pasada, may hinatid ako. Kapag traffic po talaga, matik po yun. Kasi po nakakatanggal ng stress po eh. Sinabi sa akin ng pamangkin ko, Kuya, nag-viral ng video. Sa edad na 50, meron ng dalawang apo si Lolo Oliver. Pero kayang-kaya pa raw niya makipagsabayan sa yo-yo tricks. From breakaway to flying trapeze. Yan na nga. At umi-heli-ups pa. Aba, mapapasabi ka talaga na wala kayo sa Lolo Yoyo ko. At dahil hindi na raw mapitawan ni Lolo Oliver ang kanyang yoyo, madalas napagsasabihan pa siya ng kanyang nanay. Minsan nag-yoyo ko sa amin. Nagagaling nga po nanay ko, baka tamaan daw siya eh. Matigas daw ang ulo ko. Sabi sa akin, matanda na raw ako, nag-yoyo pa ako. Mukha bang mahirap para sa ilan ng yoyo tricks? Simple lang daw ang science behind its movements. Ito ang pagpapalit-palit ng energy mula sa potential energy kapag naka-steady pa ito. Papunta sa kinetic energy kapag gumagalaw na ang yoyo gamit ang tali. Pero alam niyo bang nag-umpisang matali si Lolo Oliver sa kanyang love for yoyo noong kabataan pa niya? Nung elementary po ako, nakita ko po yung yoyo sa contest. Sumali po ko, sinubukan ko, pero sabi nila, hindi ka naman magalit. Kaya naman, nagpursige pa siyang aralin ng yoyo trick. Pero mukhang may humahamon sa classic tricks ni Lolo Oliver. Ang pambato ng Batangas. Bouncy green triangle. Mach 5. Butterfly. Tornado bind. Leg orbit. What's up, Yo-Yo? Ako si Jared Japet Moral, ang Kido Yoyo Master. Masaya po siya laruin. Nag-iisip po ako ano pong gagawin kong tricks sa bawat yoyo na gagamitin. Totoo ang sa kanyang husay, hindi na tayo pinapaikot, guys. During lockdown, yoyo daw ang naging libangan ni Jared. Kasama ang kanyang daddy Glenn, na isa ring certified yoyo fan. Aminado na ako at tinalo na ako. Siya pa nagtuturo sa akin ng mga bagong tricks. Daddy ganito yan, daddy ganun yan. Hindi ganyan yan, ganito yun. Sumunod ka sa akin, na matuto ka. Okay lang naman na mawili siya sa yoyo kasi nga doon pati na-exercise yung katawan niya. Hindi rin naman niya napapabayaan yung pag-aaral niya. Honor pa din siya. Grabe, from throwback to comeback ang pick ng yoyo. Pero alam niyo bang unang naitala ang existence ng yoyo noong pang 500 BC? Like any other toy, you will find the prototypes of the yo-yo in the ancient civilizations. I would not be surprised if we find a version of the yo-yo in ancient Greece or even ancient Egypt. But this is not the same as the modern yo-yo. It's just a concept of something round or spherical. Nakarating ito ng France noong 1700s at pinangalanan itong Juju. Pero alam nyo ba na ang nakaukit sa kasaysayan ng yoyo nung una itong sumikat sa Amerika taong 1928, naka-attribute daw sa isang Filipino? Si Pedro Flores na isang Filipino immigrant at nagtatrabahong porter sa isang hotel sa Santa Monica, California, ang siyang nag-innovate ng laruan para ipang-perform noon sa mga guest. But as far as the Americans are concerned, it's an American toy. Ang sinasabi lang natin, nga American toy, pero Pilipino yun ang marketing nung
yoyo na kilala natin. At syempre, para magkaalaman na kung sino ang mas magaling pagdating sa yoyo, isang friendly match sa pagitan ng magkaibang henerasyon ang ating masasaksihan. Siya ba yung kalaban ko? Wow! Lolo Yoyo from Tondo versus Yoyo Master from Batangas. Kanino kaya mapapabilib ang ating AHA squad? The Battle of Generations begins. Sa unang round, basic yo-yo tricks muna ang kanilang ipinakita. Round 1X kasi malawak na yung experience niya kasi sa edad niya. Magaling po kasi si Jared at saka hindi po siya humihinto. Ang hatol ng AHA squad, Jared for the win! Habol tayo, Lolo Oliver. Para magkaalaman na, ilabas na ninyo inyong advanced tricks. Talagang magaling siya. Dire-diretso po yung gawa niya at saka hindi po siya masyadong nagkakamali. Talagang kita na experience na yung bata at his age na 9 years old. At ang final scores, perfect 10 pan sa ating new generation ng Yo-Yo Master. Congrats, Jaren! Amazing! Saya po ako dahil nanalo ako sa botohan kung sino ang pinakamagaling mag-yoyo. Saludo pa rin kami sa iyo, Lolo Oliver. Pinatunayan mong wala sa edad ang paglalaro ng yo-yo. Okay lang po. Kasi wala naman talaga kahit ako, kung bibigyan ng boto, boboto ko siya eh. Gaya ng yo-yo, paikot-ikutin man tayo ng mga hamon ng buhay. Tiyak, kayang-kaya natin mag-bounce back for a much stronger comeback. Aha!